Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Heso Kristo. Saan man kayo naroroon sa ngayon sa inyong mga bahay, diyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, at gayon din po sa iba't ibang panig ng daigdig na ito, ay inyo pong tanggapin itong napakaalab na pagbati sa bawat isa sa atin. Kung kaya't naririto po ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, and prayer. Tayo po ay manalangin. We praise and thank you, O Lord, for this beautiful morning that you have given unto us. We indeed invoke your presence in our midst as we go on with this very, very important gathering that we have through this available online live stream. And we ask your Holy Spirit to work within us so that we may be able to re-experience again your presence, even as we commune with you and your word, and even in our praying together and interceding. In Jesus' name we pray. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos. Kumusta ho ba kayo mga kapatid sa Panginoon? Tayo po ay umawit bilang pagpupuri natin sa ating dakilang Diyos na buhay, na patuloy na talaga naman suma sa atin. At ang Diyos na ito ay napakabuti at patuloy na tayo po ay Kanyang ginagabayan sa bawat pagdating at gayon din sa bawat pagdatal ng bawat panahon na ipinagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa. Kaya nararapat lamang na ating purihin, sambahin at walhatiin ang Diyos sa pamagitan ng pag-awit at sa mga gagawin pa natin ngayong umaga. Kaya itong awit ng puso ay napakalapit sa ating mga damdamin at talaga naman binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na kung saan ay talaga namang walang makapipigil sa atin na lumalapit sa banal na presensya ng ating Panginoon. Kaya awitin po natin itong awit ng puso. Paggising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko'y nanggagaling sa'yo. Sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng
nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Amen sa ating Panginoong Diyos. At tunay nga naman na sa Diyos nanggagaling ang ating mga kalakasan. Ano po? Na tinatanggap mula sa Kanya sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi. Lalo na po kapag dumaratal ang panibagong umaga sa buhay natin, siyempre kailangan po natin ng karagdagan na kalakasan na sasapat sa buong maghapon na lakbayin natin, ibig sabihin sa mga iba't ibang mga gawain natin na nakaatas sa ating mga balikat at napakarami iyan. Kaya atin pong pansinin at pagkukulan ng panahon itong debosyon natin sa umagang ito na atin pong masusumpungan sa awit o Psalms 113, talatang 1 hanggang 9, at ganito po ang ating mababasa at mapapakinggan. Purihin si Yahweh, dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ni Yahweh ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayo't magpakailanman, buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ni Yahweh, pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit kanyang minamasdan. Mula sa alabok, ang mga mahirap sa pagkalugami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama. Nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ang babaeng baog pinagpapalan niya, pinapag-anak para lumigaya. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagkabasa ng banal na kasulatan na ito, na sana po ay magbigay muli sa atin ng paalaala at hamon, mensahe na atin pong pangahawakan sa buong maghapon at gayon din sa buong magdamag. At pwede ning panghawakan natin ito habang buhay. Ang ating pong tatalakayin, mga kapatid sa Diyos, ay ang paksang dapat. Isang salita. Pero napakalawak ang sinasakop nito kapag sinabing dapat.
wala na hong pag-aatubili. Wala na hong reklamo. Yun hong slogan ng mga kasundalihan na obey first before you complain ay napakahalaga sa kanila, sa kanilang discipline ng pamumuhay at gayon din sa kanilang pagtupad sa kanilang tungkulin ukol sa bayan, nang sa gayon ang bayan ay maprotektahan at malagay lagi sa kapayapaan. At lalo na sa pagsunod sa mga nakatataas sa kanila na mga opisyales, ay naroroon yung kanilang pagtaliman na obey first before you complain. Bakit napili ko po itong paksa na bakit na dapat? Sapagkat ito po ay para sa akin ay napakahalaga na dapat natin gawin, na wala ng pag-aatubili, wala ng pagrereklamo, kundi naroon lagi yung willingness at taos puso na nagiging likas, na talaga namang nararapat lamang na gawin natin, lalo tigit kung ito ay patungkol sa Diyos. Kung kaya itong kabuuan ng kapitulong ito ho ay isang maikling awit ng salmista na talaga namang pagpupuri sa Diyos na si Yahweh. Kung kaya't diyan sa verse 1 ng chapter 113 ng Psalms o awit, ayon sa ating binasa at narinig, binabanggit diyan na purihin si Yahweh. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ni Yahweh ay dapat purihin. Yung salitang alipin at yung estado ng pagiging alipin, lalo na po sa konteksto ng panahon na yaon sa kanila, bilang mga Israelitas at bilang mga Hudyo, at lalo na nung ang bansang Israel, ang mga Israelitas ay nakaranas ng matinding pagsakop at pangaalipin sa kanila. Na-exile nga sila doon sa Ehipto ng matagal na panahon. Biriin nyo, yung higit pa sa kapanganakan ni Moises hanggang sa siya ay talaga naman naging kabataan na at naging kabataang may gulang, at maging sa panahon na kung saan ay siya po ay talaga namang nahinog na at maaari ng kasangkapanin ng Diyos bilang isang lingkod na hinango mula doon sa hanay ng mga alipin na inaalipin ng mahabang panahon. At kapag alipin sa panahon na iyon, ay iyan ho ang mababang kalagayan ng buhay ng tao.
Ibig sabihin ay merong nakatataas, meron pang nakatataas, at meron pang makapangyarihan, at may mas makapangyarihan, at merong mas nakatataas na naghahari at namumuno. At doon sa verse 8, ay binabanggit nga doon ng meron ding estado, kalagayan ng buhay, sa panahon nila na mga prinsipe. Mga prinsipe. Mga maharlika. At yan ay kahit saan na bansa ay merong mga level-level ng estado ng buhay. Pero maging ang Panginoong Hesukristo na siyang konkretong kapahayagan ng Diyos, ay dumaan din siya doon sa kalalagayan ng pinakaabang estado ng buhay noong kanyang hubarin ang kanyang pagkadiyos upang ang kanyang pagiging tumpak at pagiging perpekto na pagiging tao, yung kanyang deity, na nakikihalubilo, nakikisangkot sa mga tao, naaabot ang kalagayan ng tao sa isang estado ng alipin, ay naranasan din ng Panginoon hanggang doon sa luklukan ng Kalbaryo nung siya ay ipinako sa krus. Birin ninyo nung siya ay tanungin ni Haring Herodes na ikaw nga ba ang hari? Ang sagot ng ating Panginoon Kristo ay sinabi mo nga. Ibig sabihin nun, ito bilang Diyos na hinubad ang pagka-Diyos na naog at lumagay sa estado ng kalagayang alipin, lingkod, ay isang hari. Pero lahat ng iyon ay kanyang napagtiisan at isinabuhay. At merong mahalagang binabanggit ng ating Panginoon Jesus doon sa Marcos talatang 8, kung hindi po ako nagkakamali, talatang 34, na sinasabi doon na ito pong nag-iisang verse na ito ay napakahalaga, na isa ho sa mga mahalagang panuntunan ng pagiging disipulo, pagiging discipler ng ating Panginoong Hesukristo. At nais ko pong basahin sa inyo, pinalapit ni Jesus ang mga tao pati ang kanyang mga alagad at sinabi, kung ibig ninuman sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Napakaganda po yung kanyang sinabi. Sinabi man ni Jesus yan, pero yan ay talaga namang konkreto at tunay na kanyang naranasan. Ano po? Ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay kalimutan muna niya ang ukol sa kanyang sarili. Isa yon. Pangalawa, pasanin ang kanyang krus. Pangatlo ay sumunod sa akin. At napakahalagang component niyan, yung paksa natin na isang salita na dapat. Ano po? Na dapat na naisin natin na sumunod sa Kanya. Na dapat na naisin at gawin natin na limutin muna natin yung ukol sa ating pansariling kapanganan. Dapat na atin sundin yung Kanyang
sinasabi at mga ipinag-uutos. Kaya napakahalaga po iyan. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ni Yahweh ay dapat purihin. 2 beses na binanggit yung salitang dapat, nararapat, na ang aking pagtingin ay isang mandato na hindi kinakailangan na talaga namang hindi sundin, kundi wala tayong choice, kundi dapat na gawin natin ng dapat ang dapat lamang na gawin natin na nararapat sa ating Panginoong Diyos nang sa gayon sa ating pang-araw-araw na buhay at pagharap sa iba't ibang mga bakahin at ginagawa natin ay magagawa natin yung dapat natin gawin na nararapat upang tayo ay dapat na maging dapat na mga lingkod at mga alipin ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Kaya yung pagpupuri natin sa Kanya ay dapat lamang na para sa Kanya. Alam niyo ho, yung meron akong acronym ng dapat na yan ay revelasyon ng Panginoon sa akin at nais ko ring i-reveal sa inyo. Ano? Yung letter D, itong dapat na ito ay direkta sa Kanya. Direkta na pagpupuri natin sa ating Panginoon. At yung letter A ay alay buhay na dapat na agad na ito ay ginagawa natin lalo na sa ating paglapit sa ating Panginoong Diyos. At yung letter P ay porsigido. Porsigido na gagawin po natin. At yung letter A ay aktibo. Na ang ating pagtingin sa pagpupuri sa Diyos ay merong kaakibat na konkretong paglilingkod na dapat natin na ginagawa, nakarapat dapat na nagbibigay ng dapat na papuri sa ating Panginoong Diyos. At yung letter T na yung dapat ay kinakailangan na totoo, na ito ay mula sa kaibuturan ng puso natin. Yan po ang inireveal ng Panginoon. Dapat direkta, dapat alay buhay, agad na ito ay tinutugon, ginagawa. Letter P, porsigido, at yung letter A, aktibo, at yung letter E, totoo. At yung totoo na yon, dapat na lagi po tayo, kayo at ako at tayong lahat ay nagpapakatotoo dapat sa Panginoong Diyos sa araw-araw at sa tuwi-tuwi. Ng Kanyang banal na pangalan ay patuloy po natin pinupuri. Ano ho ang scope, yung duration ng dapat natin na pagpupuri natin kay Yahweh, na dapat natin direkta, agad, alay buhay at porsigido, aktibo at totoo. Ang scope nito ay wala hong katapusan. Kaya nga ho doon sa verse 3, ang kanyang pangalan ay papupurihan magmula ngayon magpakailanman, wala hong katapusan. Kung yung unlimited rice, unlimited pero merong katapusan.
Kung yung unlimited chicken wings na talaga naman paborito ng maraming tao kahit na mamantika, ano ba? Meron ding limitasyon. Ano po? Kung yung mga instance na mga pagkain na meron din mga sinasabing mga unlimited, ano po? Merong limitasyon, pero itong tinutukoy ng salmista na dapat na gawin natin na karapat-dapat na pagpupuri kay Yahweh ay ito ho ay magmula ngayo't magpakailanman. Unlimited and even beyond the unlimited time and space, we should and must continue on and on to praise and worship God the Almighty in Jesus Christ through the guidance and anointing and revelation of His Holy Spirit that is indeed within us now and always. Bakit magmula ngayon magpakailanman? Sapagkat ang Diyos natin ay talaga namang unlimited. Sumasalahat ng dakos, sumasalahat at we cannot measure the depths and even the wide and the presence and acts of this God. We have an unlimited, walang hanggang Diyos na hindi natin maikukulong sa ating mga isipan, sa ating mga damdamin at gayon din sa lahat ng aspeto ng pagkilos ng Diyos na ito. Kapag ikinulong natin ang Diyos na ito lamang dapat, nararapat dito dapat ganito, wala na, kinukulong na natin ang Diyos, kundi hayaan natin ang Diyos na ito mula ngayo't magpakailanman ay dumaloy at magpakahayag sa ating mga buhay, sa konteksto ng buhay ng bansa at gayon din ng buong daigdig, nang sa gayon ay we can indeed freely capture and re-experience the unlimited bounty and presence and acts of this God. Kaya nga, yung sinasabi dito, buhat sa silangan hanggang sa kanluran, yan ay verse 3. Ang ngalan ni Yahweh pupurihin na tunay. Bakit? Sapagkat doon sa talatang 4 sinasabi, siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Hallelujah! Praise the Lord that Jesus Christ, the Almighty God. Jesus Christ, the concrete manifestation, revelation of God the Almighty. Kaya purihin natin ang Panginoon. Buhat sa silangan, sa hanggang doon sa kanluran. Kaya nga every moment, every second, every minute, and every hour of the entirety or totality of every day na ibinibigay ng Panginoong Diyos. Let this light continue on to praise and worship the Lord. Hindi ko naman sinasabi na halimbawa itong ride-on ministry, inumpisan natin ng alas 9 ay magtatapos tayo ng madaling araw, magsisimula na naman tayo. Kundi ang ibig kong sabihin dito, yung ginagawa natin na dapat na magpuri tayo sa Diyos sapagkat ito ay karapat-dapat na nararapat na ating dapat na gawin sa ating mga buhay sa banal na presensya ng ating Panginoon. Ano man ang ating gagawin, iisipin, nararamdaman at gagawin sa buong maghapon, maging sa ating pagpapahinga sa buong magdamag, ay lahat ng ito ay sana'y maging kapahayagan ng ating patuloy na pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoong Diyos sapagkat yan ay magkakaugnay-ugnay sa bawat isa.
magmula ngayo't magpakailanman, buhat sa silangan hanggang sa kanluran. The cycle of God's created the day and night, time and space na nandyan, kompleto rekado na binigay ng Panginoon kasama ang ating pagkapahinga, kasama ang ating pagkatrabaho, at kasama yung ating quarantine. Alam niyo po yung quarantine ay hindi lamang ho sa panahon ng ganito, kundi nangyayari din yung quarantine sa buhay natin. Every time that we come before the awesome presence of the Lord, we indeed quarantine our life being in tune with God. Ginagawa natin ito sapagkat mahal natin ang Panginoon. Ginagawa natin ito sapagkat lagi natin namimiss ang Panginoong Diyos. Kaya, purihin natin ang Panginoon, sabihin mo sa katabi mo diyan, I love you, namimiss kita. Kaya ikaw ay aking kinukumusta. Kaya mahalaga yung sinasabi sa verse 5 na talaga namang ang totoong sinasabi ng salmistang ito ay walang makatulad ang Panginoong Diyos. Kaya nararapat lamang at dapat na sa Kanya dapat lagi na nararapat na siyang ating patuloy na pinupuri at sinasamba. At wala lang iba at ni hindi maaring yung mga inukit ng ating mga kamay ang siyang pupurihin at sasambahin natin. Sapagkat tanging ang Diyos lamang, God alone and no other else, na siyang dapat natin purihin at sambahin. Kaya nga, ang Diyos na yan na walang katulad, walang kasimpantay, at nasa kalangitan ng kanyang luklukan, pero doon sa kalangitan, sa kaitaasan, mga kapatid, mga kababayan, at mga ka-ride on sa ating Panginoong Diyos, ay lagi-lagi na tayo po'y natutunghayan ng ating Panginoon. Ang lupa at gayon din ang langit, kanyang minamasdan. Napakahalaga yung dalawang salita na yon. Tumutunghay at gayon din yung minamasdan. Napakahalaga yon sa buhay natin. Nagadan din tayo, ay dapat din na extension tayo ng patuloy na pagtunghay ng Panginoon sa ating kapaligiran, sa konteksto ng ating buhay, at gayon din sa ating pamilya, at gayon din sa mga panahong katulad nito. Kapag sinabing at tinutunghay ay ito ho ay merong elemento ng meron tayong aware tayo. Ano po? Meron tayong kamalayan. Meron tayong malasakit. At meron tayong concern sa anumang kaganapan sa ating buhay, sa ating kapaligiran. At gayon din, merong kaakibat na minamasdan natin ang lahat ng mga ito, so that in the context of tumutunghay tayo at gayon din sa ating patuloy na pagmamasid bilang ministeryo at bilang pagtugon din na pinagagawa ng Panginoong Diyos, we can really indeed concretely share or give our concrete response to what is going on currently. Kaya amen sa ating Panginoong Diyos. And praise the Lord! Ang pangako ng sinasabi ng salmista ay maging yung mga mahihirap, maging yung mga alipin, yung mga nahihirapan sa panahon na ito, ay nandun ang mga pangako na itataas ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Pinupuri po natin sa Panginoon. Kung sa panahon na ito, nahihirapan tayo, pero someday, somehow, in the very near future, malapit na yan,
Itataas tayo muli at ibabangon tayo muli ng Diyos at tayo'y aahunin niya muli. Sapagkat hindi tayo matitiis ng Panginoon. Natutunghayan tayo at tayo'y kanyang laging pinagmamasdan. At kung tayo po ay nakakaranas ng ganito, nasasakdan din ang damdamin ng ating Panginoon. Nasasakdan din ang damdamin ng Panginoon kapag meron pong namamatay na mga frontliners o mga kababayan natin o mga tao sa buong mundong ito dulot lamang ng COVID-19 na ito. Nasasakdan din ang Diyos kapag meron siyang natutunghayan at namamasdan ng mga nagkakasakit at maging sa mga nahihirapan sa buhay na ito. Pero sa gitna at sa kabila nitong nararanasan natin, we can still continue on and on to get in tune with God, to praise, to worship, and give the utmost expression of our steadfast faith in the Lord Jesus Christ, that even at the midst or in the midst of this such kind of very difficult global pandemic, walang ibang makahahadlang sa atin sa ating paglapit sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang sinabi ng salmista, maging yung mga babaeng baog, pinagpapalan niya, pinapaanak para sila'y lumigaya. Kung tayo man ay nalulungkot ngayon, darating din ng talaga naman siksik at liglig na umaapaw, overflowing grace and kaligayahan mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga lamang tayo ho ay hinuhulma, tayo ho ay pinapadalisay ng Panginoon na ito upang sa ganon, pag matapos ang problemang ito, ang pasakit na ito, ang hamon na ito, bagong kaligayahan, bagong kagalakan, bagong pagtatagumpay sa panibagong simulain na ipagkakaloob ng Diyos. Lalo't higit kung tayo po, yung paksa natin na isang salita na dapat nakakitaan tayo ng direkta sa Kanya, na ating pong paglapit at gayon din ang agad-agad na pag-aalin natin ng buhay sa Kanya at gayon din ang porsigido na talaga naman naggagawin natin ang ipinagagawa ng ating Panginoong Diyos. At kung tayo po ay patuloy na magiging aktibo sa paglilingkod at gayon din kung ang lahat ng ating pagdirekta sa Kanya, yung pag-aalay buhay at agad-agad at porsigido, at yung tayo ay aktibo ay ginagawa natin na ang Diyos lamang ang siyang naitataas na papupurihan at ito ay ginagawa natin na totoo mula sa ating mga puso. Doon ay nakakaramdam tayo ng kaligayahan. Nakakaramdam tayo ng peace. Nakakaramdam tayo ng tranquility. Nakakaramdam tayo ng gratefulness and being thankful to the Lord Jesus Christ, sapagkat naniniwala tayo na merong pag-asa na darating sa ating mga buhay, sa bansa at gayon din sa buong daigdig. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, everybody will say, Amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon. Kung kaya't, bago tayo dumako doon sa mga bagay-bagay na ating pong isasamo sa ating pananalangin sa umagang ito, ay patuloy po natin na purihin ang Diyos sa pamagitan ng awit na ito na pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ano po? Memorize niyo po itong awit na ito. At sabay-sabay po natin na awin.
ka, O Diyos, ang aming alay sa pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kapangyarihan mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kalwalhatian mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay sa pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, ang karangalan mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay sa pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, ang kabanalan mo. Amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, ikaw, tayo at lahat tayo ay huwag tayong magsasawa na lagi natin pinupuri, sinasamba at inilalagak ang ating mga mataus-pusong paglilingkod natin sa buhay na Diyos na ito na nahayag sa pamagitan ni Jesucristo, na ating Panginoon at tagapagligtas. At ang pangako naman niya ay sumasa atin siya lagi. Ang kanyang banal na Espiritu na laging available, na nag-iingat, sumasa atin, sumusubaybay, nakatunghay, pinagmamasdan tayo at makakaasa tayo lagi na hindi tayo mapapahamak, kundi lagi ay nasa piling tayo ng ating Panginoon. Kaya huwag po tayong magpanik, huwag tayong magamba at huwag tayong mabalisa. Ngayon po ay ating pong tunghayan at pagmasdan
ang mga kapatid natin na magse-celebrate ng kanilang kaarawan sa buhay sa araw na ito. Hindi man natin mabanggit lahat ng mga pangalan sapagkat sa bawat araw ay talaga naman marami hong nagse-celebrate ng birthday sa iba't ibang panig ng Pilipinas at gayon din sa buong mundo at gayon din bawat araw ay meron pong mga sanggol na naipapanganak. Pero kasama din sila sa ating pagbati at gayon din sa ating pananalangin. Ang kapatid na Tita Feli Kabakungan, ano po? Diyan ho sa Sora Street, ano? Ng Quezon City, Metro Manila. Ito ho ay kapatid ni Tita Perla Kabakungan at gayon din Bautista at gayon din si Tita Gloria Kabakungan. At gayon din po ang kapatid na Julie Pua mula sa Villaluz, San Mateo, Isabela. At gayon din po ang kapatid na Rosalie Badwa Bulusan ng San Mateo, Isabela. At gayon din po ang kapatid na Elvina Baptista ng San Mateo, Isabela pero nandun sa Singapore. At gayon din po ang kapatid na Edward mula sa Lumina Homes na Tuguegarao City, Cagayan. At gayon din po ang kapatid na Joel Tangonan mula sa Lumboy at Tarlac. At ang kapatid na Adora Tangonan Azurin mula sa Pamplona, Cagayan. Pero siya ay naninirahan ngayon dyan sa Herona, Tarlac. At gayon din kapatid na Annie Wortelid. At gayon din po ang aking pamangkin. Ibig sabihin ay anak ng aking kapatid, ang aming panganay na si Benjamin Gallardo Tangonan Jr. Ng asawa naman niya ay ang kapatid na pastora o evangelist Emily Evangelista Tangonan. Ito po si Christian Faith Tangonan Augusto. Siya po yung may birthday dyan po sa bandang Pag-asa, Quezon City. Kaya ipinapaabot po natin ang ating masayang pagbati sa kanila at gayon din ang ating best wishes at gayon din po ang wedding anniversary ng kapatid na dating Reverend Jepta Aniceto. Ng pangalan niya ngayon ay Dato Amir Salman Mahumanoy at ang kanyang kabiyak na si Dayang na sila ho ay nagse-celebrate ng wedding anniversary sa ngayon. At marami pa hong mga birthday celebrators at wedding anniversary celebrators at sila po ay ating isinasamo sa panalangin. Kaya manalangin po tayo. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, kami po ay nakikiisa, nakikigalak sa mga kapatid na magse-celebrate ng kanilang wedding anniversary at gayon din ng mga magse-celebrate ng kanilang birthdays saan man dako sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo. Sila man ay kilala namin at maging sila man ay hindi namin kilala, hindi namin nabanggit, kasama po sa aming panalangin, malasakit na sila po, O Diyos, ay dulutan mo ng maligaya at matagumpay na buhay, gayon din ang kanilang pamilya, at sila po ay pagkalooban mo rin ng laging malusog na pangangatawan at patuloy na mga katagumpayan sa gitna ng mga hamon ng buhay. At gayon din po maraming kaarawan pa sa buhay na dumatal sa kanilang buhay at gayon din sila na maraming taon pa na pag-celebrate ng wedding anniversary. Sa pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin ng pasalamat para ho sa kanilang lahat. Alay po sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Kung kaya't awitan po natin ng happy birthday ang mga kapatid na ito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday sa inyong lahat. Happy wedding anniversary din sa inyong lahat na mga mag-asawa. Saan man kayo naroroon sa mundong ito, kayong lahat ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. Kung kaya, happy birthday sa inyong lahat. Happy wedding anniversary. Amen sa ating Panginoong Diyos. Napakasarap kaya, napakasaya yung mag-celebrate ng birthday at wedding anniversary. Ano po? Kaya kung kayo po yung mag-celebrate ng birthday nyo, wedding anniversary, at nais nyo po na kayo po ay may panalangin at mabati at maawitan, ay ipaalam nyo po sa abang lingkod ng Panginoong Diyos. Sigurado po na kayo po ay mababati. At sabihin nyo lamang ng advance, ano po? At sa inyo na magse-celebrate ng birthday at wedding anniversary, pasensya na po kayo at hindi po kami makadalo sa inyong birthday at matikman ng inyong mga sumptuous food na inyong inihanda. Pero masaya kami na kayo po ay nagse-celebrate ng inyong birthday at wedding anniversary. Kaya purihin po natin ng Panginoong Diyos at meron pong prayer request. Isa po sa napakasipag na nagpapaabot ng prayer request ay ang napakasipag na lingkod ng Panginoon, Reverend Luis Cruz. Ano po, talaga namang everyday meron siya laging prayer request. At ito po ang kanyang prayer request. Good evening po. Pakisama po sa prayer ang Bataan General Hospital and Medical Center, medical health workers and staff, at ang Red Cross Bataan chapter, na kung saan ay kabilang po dito si Reverend Luis bilang isa sa mga direktor ng Red Cross sa Bataan. At gayon din, ang dagdag ng kanyang prayer request ay maalis po yung nervous ng kanyang mother-in-law, Paulina del Rosario, na ito naman ay ina ng kanyang kapila sa buhay, Deaconess Marlene de la Cruz, na naway bumalik ang normal na kanyang BP. Siyempre gayon din ang kanyang pakiramdam at higit sa lahat ay yung maayos at mainam na kalusugan niya. Kaya ito po ay ating pong isama sa panalangin, at sa panalangin na ito ay isama na rin natin po lahat ng mga hospitals at gayon din lahat po ng mga frontliners, medical health workers and staff saan man dako sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo. At isama po natin ito sa ating mga panalangin, at gayon din sila na merong nararamdaman, nervous o anumang anxieties sa kanilang mga buhay, ay sama natin sa ating mga panalangin, at tayo po ay manalangin sa sandaling ito.
Yes, Lord Jesus Christ, naniniwala po kami na inyo pong pinakinggan ang prayer request ng kapatid na Reverend Luis Cruz para sa Bataan General Hospital and Medical Center at lahat po ng mga medical health workers and staff at gayon din ng Red Cross Bataan. Kasama na rin po, Panginoong Diyos, lahat ng mga hospitals at lahat ng mga frontliners, health workers, and staff sa buong mundo na sila po ay inyo pong pakaingatan, iligtas, protektahan at patuloy na mabisang kasangkapan ninyo. Gayon din po ang Philippine Red Cross sa kabuuan at gayon din sa buong mundo. At gayon din po ang normalization at mainam na kagalingan at pangatawan ng aming kapatid na Paulina. At umasa kami, O Diyos, na maging ang lahat na merong karamdaman, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, we pray, lahat ay magsabi ng Amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po, pag po tayong magsawa na nilalapit sa ating Panginoon, ang mga total cases, ibig sabihin noon ay mga nagpositibo at infected ng coronavirus disease 19 na nasa loob ng mga pagamutan o anumang medical institutions, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, na sila po ay pagalingin ng ating Panginoon. At sa Pilipinas ay meron pong 7,958 mula sa Department of Health. At gayon din po sa buong mundo mula sa report ng Johns Hopkins University doon po sa Estados Unidos na meron pong total cases ng COVID-19 na 3,110,219. Kaya araw-araw po ay nadagdagan at dumarami. At itong mga sinasabi ko ay as of today. At gayon din sa umagang ito, alas 5:50 ng umaga. At ayon po sa akin narinig na report ng CNN Philippines kaninang lampas ng alas 6 ng umaga. Kaya ipanalangin po natin ang lahat ng mga total cases sa buong mundo na sila'y dulutan ng kagalingan, ng kalakasan at marami pang gagaling. At ipanalangin po natin sa Panginoon sa ngayon. Yes, Lord Jesus Christ, have mercy sa lahat po ng mga total cases ng coronavirus disease 19 sa iba't ibang panig ng buong mundong ito. Lalong-lalo na po sa Pilipinas, Panginoong Diyos, na sila pong lahat ay gumaling at makatawid sa buhay na ito, Panginoong Diyos, makarecover sila at magkaroon ng mainam at maayos na kalusugan at pangangatawan. At patuloy din, Panginoon, na pagpalain mo ang mga frontliners, mga hospital, mga umaalaga sa kanila at pati na, Panginoon, ang pinagsama-samang mga panalangin ng bawat isa, O Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin sa inyo. Amen at amen sa Panginoon. At gayon din tayo po ay huwag pong magsawa na talaga naman magpasalamat sa Panginoong Diyos. Sapagkat sa kabila ng merong mga namamatay at merong mga nagkakasakit ay merong 975 na katao sa Pilipinas na nakarecover sa COVID-19 na ito. At sa buong mundo ay
921,199 po ang total recoveries. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon na marami pa ang makarecover. Opo, aming Ama at aming Diyos na buhay, maraming salamat po sa lahat ng inyong pinapagaling sa pamagitan ng lahat ng inyong mga kinakasangkapan. Lakip ng aming panalangin, O Diyos, na huwag nang manumbalik sa kanila ang COVID-19 na ito. At patuloy na sila ingatan, gayon din ang kanilang mga mahal sa buhay. In Jesus' name we pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po na huwag po tayong magsasawa na inilalapit ang mga mahal sa buhay o pamilya ng mga nasawi dahil sa COVID-19 na ito, na sa Pilipinas ay meron na pong 530 na katao. Kasama na diyan yung mga ilang mga frontliners. At gayon din sa buong mundo ay 216,808 ang kabuang bilang ng total deaths. At ilapit natin sa Diyos ang pangangalaga ng Panginoon sa kanilang mga naulilang pamilya. At manalangin po tayo. Yes, Lord, Jesus Christ, amin pong ipinagkakatiwalang bawat pamilya ng mga nasawi ng COVID-19. Ang iyong patuloy na pangangalaga, pagkakaloob ng ibayong kalakasan, kaaliwan, at pag-asa, at patuloy na pagkapit sa inyo, O Diyos, panghawakan ang pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan na inilaan mo sa bawat isa. And unto thy hands, O God, we therefore commit the lives, spirit, and souls of our beloved, glorified total deaths. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Gayon din po ay patuloy po natin ilapit sa Panginoon ng bansang Pilipinas. At alam ko po na meron na pong itemized, detailed na mga dapat natin na isaalang-alang na bahagi sa polisiya, patakaran at alituntunin nitong extended na quarantine simula Mayo 1 hanggang 15 sa ilalim po ng GCQ, General Community Quarantine, na sa iba't ibang lugar na kung saan ay na-extend, at gayon din ang mga iba pang lugar na kung saan ay meron tayong dapat na isaalang-alang. Hindi ko po memorize ito, pero meron nang lumabas na info. At makinig tayo mula sa report ng Malacanang at gayon din sa Secretary ng Cabinet at yung IATF, Interagency Task Force, at gayon din po mula sa ating kasama sa Ecumenical Church na si Spokes Harry Roque, spokesperson ng ating Presidente.
At gayon din mga abiso ng Department of Health, gayon din po ang World Health Organization, at gayon din ang pagigisan ng Philippine Red Cross. Ito po ay mga legit na mga nagpaparating na mga impormasyon, at gayon din yung mga authorized na mga telebisyon, himpilan ng mga telebisyon na kung saan dyan po natin napapakinggan. Ano po? Yung mga abiso, infos, at yan po ay isama po natin sa panalangin, at until such time na sana po ay matapos na itong COVID-19 na ito. Kaya patuloy po tayo na nagpapanalanginan, pinapanalangin natin ang bansa, at gayon din ang bawat pamilya. Pinapanalangin natin ang bawat bansa, at gayon din ang mga churches natin, mga workers, mga membro. Magpanalanginan po tayo. Kaya napakahalaga po ngayon itong ipinagkaloob ng Panginoon na technology sa panahon na ito, na sa pamagitan ng Facebook, sa pamagitan ng internet, YouTube, sa pamagitan ng Messenger, Twitter, at gayon din yung mga patuloy natin na ginagawa ng live streaming, ay nakatutulong po lahat ito, mga kapatid, sa Panginoong Diyos. Kaya ipanalangin po natin ang lahat ng ito ng maging matagumpay at kasangkapanin ng ating Panginoong Diyos. Kaya manalangin po tayo. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede for the plight and general welfare of the Philippines, from the President down to the LGUs and all the different agencies and departments at committees, mga task force na ginagamit, Panginoon, mga officers, officials, at lahat po, Panginoong Diyos, at gayon din ang partisipasyon, pagkigisa ng bawat mamayan, bawat barangay, munisipalidad, lungsod, gayon din ang bawat probinsya, rehiyon at national. O aming Diyos, aming Ama, kasama na rin dyan ng praying and interceding lahat ng mga churches, at gayon din po ang mga workers, members, sa mga ganitong kaparaanan, Panginoon, ay we can contribute something for for our vision for this COVID-19 to come into an end. Na ito po ay talaga namang maplaten, Panginoon, yung curve nito, O Diyos. At yan po ay aming ipinapanalangin, Panginoon, na magtagumpay. At kasama na, O Diyos, ang iyong pag-iingat, yung pagliligtas mo, yung protection mo sa bawat isa, sa bawat pamilya, sa bawat church, workers, sa bawat mamayan, at gayon din mga leaders, lahat ng mga sectors, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen sa ating Panginoon. Gayon din po, alam ko po na meron din tayong mga personal at mga family prayer requests. At ito po ay isama po natin sa ating mga panalangin. Hindi ko po alam yung mga personal at family requests ninyo, maliban na lamang kung iparating ninyo sa akin, pero ito po yung time na lahat tayo dumulog sa Panginoon. Ano ba yung nararamdaman natin? Ano ba yung concern natin? Ano ba yung pakiusap natin sa Panginoon? Ano ba yung mga pangailangan natin? Ano ba yung nais natin na idaing sa Panginoon? Lumapit po tayo sa ating Panginoong Diyos ng taimtim. Manalangin po tayo sa Kanya. Yes, Lord Jesus Christ, ito po ang aming pinagsama-samang mga personal at family prayer requests na bawat isa at sa iyo lamang nakakaalam, Panginoon. Pairugan mo, O Diyos, ang katugunan ng mga ito. At higit sa lahat, Panginoon, ayaong kami ay magpatuloy na malakas malusog at hindi nawawalan ng pag-asa.
at natutugunan ang aming mga pangailangan. In Jesus' name we pray. Everybody will say Amen and Amen sa Panginoon. Amen sa ating Panginoong Diyos. At alam niyo po ay napakasaya po yung aking nararamdaman. At talaga namang praise the Lord na ating pong naibubulalas sa Diyos ang ating pagpupuri, gayon din ang ating mga pananalangin sa buhay na Diyos. Kaya ang Ride On ministry, ride on with Jesus Christ, ride on with His words, and ride on with the sound of praise, worship, and prayer sa pamagitan ng inyong abang lingkod at sa pamatnugot ng ating Panginoon Kristo at ng Kanyang banal na Espiritu ay nagpapatuloy ito. At ngayon ay episode 31. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtugay-gay, sa inyong patuloy na pag-view, at gayon din sa patuloy ninyo na pag-likes, pag-comments, at gayon din po sa inyong pag-follow sa ating page, at gayon din po sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry. At thank you at maraming pong salamat for your talaga namang heartfelt and talagang yan ay taus-puso at voluntary na inyong pakikisa sa gawain na ito. At purihin po natin ang Panginoong Diyos sapagkat nagpapalakasan tayo at nagkukumustahan tayo sa isa, nag-intercede tayo sa isa't isa. At yan ay naniniwala ko ang Panginoong Diyos ay nagagalak sa bawat isa sa atin. Kaya ating pong tunghayan ang ating mga kapatid na kung saan ay ating pong marinig ang kanilang comment, na ang mga komentong ito ay nakapagbibigay din ng inspiration at kalakasan po sa bawat isa sa atin. Kaya purihin po natin ang Panginoon, kaya mag-comment po tayo at iparating natin ang ating mga komento. At yan po ay talaga namang nakaka-inspire po sa bawat isa sa atin. At lalo tigit sa panahon na ito na ating pong nararanasan ay ang Diyos ay talaga naman patuloy natin na kapilas. At kasama natin ang kapatid na Reverend Luisa Cruz, at gayon din po ang kapatid na Ernestina Manusig Kabiko. Ang kanyang comment ay good morning to all. Maraming salamat at good morning din sa iyo at sa ating lahat. At gayon din po ang comment ng ating Reverend Luis Cruz. Good morning, Bishop Liutangonan and family. More blessings. Maraming salamat. Likewise sa inyo, sa inyong pamilya. At gayon din po mula kay kapatid na Joy de la Cruz, ang kanyang wave. Maraming salamat. Purihin po ang Panginoong Diyos. At gayon din ang kapatid na Aurora Violenta. Ang kanyang comment ay good morning po. And God bless Bishop Liutangonan and family and your Ride On ministry. Stay safe po. Good morning din po. At gayon din ho ay mag-stay rin kayo sa inyong mga tahanan at maging safe kayo. At welcome po sa inyong inihatid na welcome at pagpapasalamat. At gayon din po mula kay kapatid na Joy de la Cruz. Ang kanyang comment ay good AM po Bishop Lito Tangonan and Ate Jean Grace. Good morning din at pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. At gayon din po ang kapatid na Lilia Lagataw Malyari. Ang kanyang comment ay good morning po. Makikiride on po ulit. God bless. Thank you very much. God bless you. At gayon din po ang kapatid na Anatolia Apan de la Cruz. Kasama din natin at pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos. At gayon din po ang kapatid na added comment from Anatolia Apan de la Cruz. Yes, Lord Jesus, Amen. Yes, Lord Jesus, Amen.
At gayon din mula kay kapatid na Mirna de la Cruz, ang kanyang comment ay, good morning po, Bishop, have a nice day. Maraming salamat at have a nice day to you and to all of us. At gayon din ang kapatid na Regan Romelo, kita po natin ang kanyang wave at pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos. At gayon din po ang kapatid na Teresita de Guzman, nakita na din natin ang kanyang wave. God bless you. At gayon din ang kapatid na Liwayway Apan Madugdog, ang kanyang comment ay is watching. Maraming salamat. God bless you. At gayon din po ang kapatid na Dan Miller E. Maglonso, ang kanyang comment ay, good morning po Bishop Lito, God bless. Good morning din at God bless. At gayon din added comment from kapatid Liwayway Apan Madugdog, hello po Bishop, God bless po. Hello din po sa inyo at God bless din po. Salamat din sa tatlong emoji na image ng prayer. Amen. Salamat po sa napakaraming mga emoji na merong mga ibig sabihin ng bawat emoji na nandyan sa Facebook, sa internet. Kaya praise the Lord. At gayon din mula kay kapatid na Nerissa de la Peña, ang kanyang comment ay, good morning po. Had a blessed day po. Good morning din at God bless din po sa iyo at gayon din sa lahat. At mula kay kapatid na Oma Inyang Torres Cruz, God bless you po Bishop. Maraming salamat. Likewise po sa inyo. At gayon din mula kay kapatid na Carmelita Capuli, ang kanyang comment ay, God's morning po. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo. At gayon din po ang added comment from Sister Teresita de Guzman. Good AM po Bishop, God is good. Ano po? God bless you and your family and your ministry. Thank you very much. Please pray my wish. God knows my prayer in Jesus' name. Thanks, Tess Jan sa Bethany Methodist Church. Whatever your prayer request, Sister Teresita de Guzman, naririnig ng Panginoon, and we pray and intercede. And may the Lord Jesus Christ bless you and regard and respond to your very personal prayer request. In Jesus' name we pray. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po ay pwede po kayong maghatid ng prayer request ninyo sa panahon ng ating live. At gayon din po mula sa Every Step, Every Nation. Napaganda itong pangalan ng kanyang messenger account. Ano po? Ang kanyang comment ay, good evening po. Good evening Bishop. Thank you so much for your mission here. At good evening din po at welcome. Ano po? Sa palagay ko ay gabi po dyan sa inyo, sa ibang bansa. I have been listening in your past few days since my friend Rachel Fulong shared your Ride On ministry here. I feel so blessed. Praise the Lord and glory to God. At purihin ng Panginoong Diyos. At ang karugtong ng kanyang comment ay, praise our Lord Jesus Christ. Kind regards, Ernel. Yan po ang pangalan ng kanyang pangalan na every step, every nation, siya po ay nasa ibang bansa. Kaya thank you very much. God bless you. At gayon din po ang District Superintendent Reverend Nestor Ramos Tangonan from the United Methodist Church. Ang kanyang comment ay, good morning po Ninong. Good morning din sa iyo inaanak at gayon din sa iyong minamahal na asawa at pamilya from Metro Santiago District. Yan po ay sa Cagayan Valley, Santiago City. God bless you all. At gayon din po mula kay kapatid na Nicanor Espejo, ang kanyang comment ay,
Blessed morning, Bishop. God bless ministry and your family. Thank you very much. At God bless din ang iyong pamilya. At gayon din mula kay kapatid na Betty Jane Usalia Bersosa dyan sa Ilagan City, Isabela. Mapagpalang araw, Bishop and family. Patuloy tayong ingatan at pagpalain ng Diyos. Maraming salamat sa iyong ministeryo. Welcome. At mapagpalang araw din sa inyo, Usalia at Bersosa family. At in the mighty name of Jesus Christ, we pray, intercede na patuloy tayong ingatan, protektahan, iligtas ng ating Panginoon. Saman tayo dakon naroroon. At gayon din mula kay Digonesa Elisa Gansit. Good morning po, Bishop and family. Good morning din, Diaconessa, at sa iyong pamilya. God bless you all. At gayon din mula kay kapatid na Ernestina Manusig Cabiko, napaka-aktibong sharer ito. At ang kanyang comment ay, Amen, God bless po BLT. Amen sa Panginoong Diyos at God bless din sa buong pamilya ninyo. At Thanks for sharing. At maraming salamat din sa patuloy na iyong pag-share sa mga episode natin at gayon din sa mga uploaded video ministry natin. Kaya purihin ng Panginoon at gayon din nakikita natin ang mukha at gayon din ng kapatid na Vince Mumar Pablo dyan sa Quezon City. Sama natin, God bless you and your family. At gayon din mula kay Architect Rodrigo Rod Lagman. Ang kanyang comment ay, Good morning Bishop. Good morning din sa iyo, Architect Lagman and your family. Please pray for all the seniors. Praise the Lord for your ministry. God bless you. At yes, nakita ko yung uploaded mo kanina na yan ay meron pong kinalaman sa mga seniors citizen at purihin po natin ng Diyos. Pakihanap mo nga, darling, yung kanyang shinare kanina na patungkol sa seniors citizen na yan po ay ipinakakalat sa ngayon. Kaya God bless din Lagman family. At purihin natin ng ating Panginoong Diyos. Palagay ko sa group chat yon. At ito po ay merong kinalaman sa mga senior citizen, sa mga panuntunan sa ngayon na yun pong 60 years old and above ay bawal nga na lumabas. Pero meron pong pagpakiusap under that pero i-share ko rin yan sa mga group at yan po ay atin pong ipanalangin ng lahat ng mga senior citizens ng Pilipinas at gayon din sa buong mundo na sila po ay patuloy na pakiingatan ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Kayo po na senior citizen, siyempre ako po kasama din at gayon din ang Architect Rodrigo Lagman ay senior citizen. Kaya pakaiingat tayo at pag-ukulan din ng pansin ng ating gobyerno at sa mga ayuda para sa mga senior citizen na kailangan po nila. At katulad po sa amin ngayon ay kasama ko ay isang senior citizen. Ang aking biyanan at ang aking asawa ay malapit na rin mag-senior citizen. Ilang taon pa? Secret daw ano po. Pero parang senior citizen na rin siya. Ako ay senior citizen. Yung anak namin na na-lockdown dun sa Caloocan City. Ngayon naka-lockdown ngayon dito po sa aming barangay ay bawal pong lumabas ang mga senior citizen. At ako lamang yung merong ID na pwedeng lumabas pero pinagbabawalan yung senior citizen. Pero ganun pa man ay praise the Lord. Kaya isama natin sa panalangin ng mga senior citizen. Kaya in the mighty name of Jesus Christ, we indeed pray for the welfare of all senior citizens, not only the Philippines but throughout the whole world, for your continuous
protection and blessing and salvation, Panginoong Diyos. At patuloy na sila po ay pagkalooban ng malusog na pangangatawan at ligtas sa COVID-19 na ito. At patuloy, Panginoon Diyos, na igawad mo ang lahat ng kanilang mga pangailangan at gayon din ang kanilang mga minamahal na mga pamilya. Kaya nga po, ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan mo, Jesucristo. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Ano po, hindi ko mahanap yung in-upload kanina ng tungkol sa seniors citizen. Meron pong mga panawagan na sana'y makarating doon sa IATF o sa kinakaukulan sa gobyerno, at mamaya po ay atin pong i-share doon sa workers at gayon din sa mga chat group. Ano po? At gayon din kay kapatid na Marichu Robles Mercado, kasama din natin ang kanyang comment ay good morning po, Bishop. God bless po. Good morning din sa iyo, Sister Marichu, at God bless din po sa iyong pamilya. At gayon din ang kapatid na Nitz Biton, na ito po ang ating kachat, o ito po ay nanonood din sa Ride On Ministry. Ang kanyang comment ay listening from Bahrain. Ano po? Good AM Bishop. Ano po? Ito ang kanyang comment, at maraming salamat, kapatid na Nitz. Pagpalain ka, gayon din ang iyong pamilya, at gayon din lahat kayo na nandyan sa Bahrain, at gayon din yung mga concern ng mga kababayan natin sa iba't ibang mga dako outside the Philippines na matugunan ng kanilang mga pangailangan, patuloy ang kanilang salary, at patuloy na sila ingatan, protektahan ng Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, amen at amen sa ating Panginoon. At miss din namin kayo dyan, pakumusta dyan, Sister Nitz, sa lahat ng mga Pilipino. At salamat at madiin at malakas na sinabi mo, Yes, Lord! Kaya, Yes, Lord, sa ating Panginoon. At added comment from every step, every nation. Ang kanyang added comment ay comment request, Bishop, at your pleasure, sister. Please, brother. Yeah, brother. Please continue to pray for all the nations to be healed from this global pandemic, particularly nations with insufficient medical facilities, plus other underlying medical and economic problems, such as many poverty-stricken nations in Africa, Zimbabwe, South Africa, Madagascar, Congo, just to name a few. Thank you so much for the prayers. Itaas po natin ang ating mga kamay, lumapit tayo sa Panginoon, at ilapit natin itong napakahalagang prayer request na ito. Ang kapatid na ito na nasa ibang bansa, at napakahalaga yung kanyang prayer request. Dakilat aming Ama na aming Panginoong Diyos, amin pong inilalapit ang prayer request ng every step, every nation sa pamagitan ng anak mong ito, na kung saan ay meron siyang ipinapaabot na prayer request na ito po ay lalong-lalo na sa mga bansa na kung saan ay insufficient yung kanilang pangangailangan na medical facilities, at gayon din po sa mga problema din na pangangailangan patungkol po sa medical and economic problems. At napakarami niyan, O Diyos, lalo na sa mga poverty na kung saan ay tinamaan ng mga bansa katulad po ng mga nabanggit dito, ang
Africa, ang kontinente ng Africa, at gayon din ang Zimbabwe, South Africa, at gayon din po ang Madagascar, Congo, Madagascar, Congo, at sa lahat pa ng bansa na meron pong kasing tulad nitong problemang ito, O Diyos. In your mighty name, O Jesus Christ, please have mercy upon all of these nations and all of these who are experiencing difficulties in life because of poverty, because of the limited medical and economic problems, insufficient medical equipments. Please, Lord, extend your loving arms and grace to all of them. At gayon din po, kung merong mga bansa, Panginoong Diyos, na maaring makatugon sa kanila at this point in time, lalo na yung mga mayayaman, Panginoon, ay katukin po ninyo ang kanilang mga puso't damdamin upang matugunan ang kanilang pangailangan. At higit sa lahat, O Diyos, ay ang matibay at matatag na pananampalataya at pag-asa ng mga mamamayan ng mga bansang ito, Panginoong Diyos, na sila'y patuloy pa rin na together as one na sa iyo, Panginoong Diyos, at pagkalooban sila ng mga revelasyon ng mga blessing, Panginoon, proteksyon at kaligtasan at safetyness na pangangailangan nila. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen sa Panginoon. Maraming salamat sa prayer request na yan. Every step, every nation. At gayon din po, added comment from Sister Carmelita Capuli. Ang kanyang sinabi ay happiest and blessed birthday tomorrow kay Brother Ricardo Latawan. Yes, thank you for that advance info. Gayunpaman ay atin na pong ipinapaabot ang ating pagbati at panalangin kay Brother Ricardo Latawan dyan sa Maribeles, Bataan. Happy birthday! At ang aming best wishes and prayer for you and to your family. In the mighty name of Jesus Christ, amen and amen sa ating Panginoong Diyos. At ikaw ay babatiin din bukas uli. At gayon din mula sa ating birthday celebrant bukas. At kanyang comment, salamat po sa pagbati. Kamameng, enjoy lang tayo sa panonood kay Bishop. God bless the Ride On Ministry. At salamat at God bless you, Brother Ricardo Latawan. Enjoy your birthday celebration bukas. At anuman ang handa mo, ay picturean mo na lang at i-upload mo na lang sa Facebook at makita namin at we re-enjoy with you in solidarity. Kaya amen sa Panginoon. At gayon din, added comment from Rachel Fulong. Good morning po, Bishop. Good morning din. Thank you for your ministry. Welcome. Salamat din. Please pray for the continuous recovery ng mga members namin dito na tinamaan ng coronavirus. Yes, in the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede for this prayer request of Sister Rachel Fulong out there, outside the Philippines, that please hear and respond to their prayer requests for the recovery and health and healing for all of these infected by coronavirus disease. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen sa Panginoon. At gayon din mula kay kapatid na Mira Cruz Vino. Ang kanyang comment ay, Amen, Bishop Lito Tangonan.
Mira Cruz Bino in Batangas City ng probinsya ng Batangas, at ang kanyang sinabi ay God bless po and God's recovering. Salamat po sa inyong panalangin. Welcome at God bless you patuloy, Cruz Bino family, at shout out to all of you dyan sa Batangas City. Kaya purihin po natin ang Diyos at tayo po'y magpatuloy sa ating gawain at purihin po natin ang ating Panginoon. Wala na ba? At sa mga magko-comment pa at sa lahat ng mga nag-comments ay maraming salamat po, at gayon din sa lahat ng sharers, nag-likes at nag-follow sa ating page. At ang ating mga kapatid na ating pong i-recognize sapagkat sila po ay nakasama din natin at hindi po nagkaroon ng pagkakataon na sila po ay makapag-comment. At ito po ang kanilang mga pangalan. Ang kapatid na Deaconess Jaja May Morte, at gayon din ang kapatid na Cora Pascual, at gayon din po ang kapatid na Reverend Abet Belleza Endon, at gayon din po ang kapatid na Merlin Abitong, at gayon din ang Reverend Sunny de la Peña, gayon din po ang kapatid na Aurora Nito Layog, at ang kapatid na Corazon Navarro, at gayon din po ang kapatid na Susan Salanga, at gayon din po ang kapatid na Persida Baniken. At gayon din po ang kapatid na Deaconess Angelita Laporga, at ang Pastor Teddy Carlit, ang kapatid na Elenita Mendoza, at gayon din po ang kapatid na Delphine Amgao, at gayon din po ang kapatid na Susan Capili, at gayon din po ang Reverend Diego Genove Romano, at gayon din po ang kapatid na Governor B, at ang Reverend Simeon Labasan Arsiaga. At maraming salamat po sa inyo, at patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. At gayon din ang added comment from Myra Cruz Bina. Ang kanyang sinabi ay pasama po sa prayer ang aking mag-ama na si Dan Bino at Maika Sruk, Onib bayaw ko, at sa buong pamilya sa Dubai, United Arab Emirates. At ang kanyang added comment ay salamat po, at manalangin po tayo. Panginoong Diyos, ay inilalapit po namin ang prayer request ng kapatid na Myra Cruz Bino ng Batangas City, upang sa ganon, Panginoong Diyos, ang kanyang mag-ama na si Dan Bino at gayon din si Maika Sruk Uneb na bayaw niya, ay Panginoong Diyos, gayon din ang kanyang buong pamilya na kung saan ay nasa Dubai, United Arab Emirates, na sila po'y pakaingatan ninyo, pagpalain ninyo, Panginoong Diyos, at iligtas kung ano man ang kanilang mga pangailangan, at gayon din ang kanilang mga prayer requests individually. O Diyos, aming Ama, ay inyo pong tugunin, pati na Panginoon, ng malusog na pangatawan para sa bawat isa sa kanila. In the mighty name of Jesus Christ, Amen at Amen sa Panginoon. At ang kanyang sabi, salamat po, welcome po sa inyo. Kaya maraming salamat sa ating pong patuloy na pakikisa sa gawain na ito. Kung kaya't tanggapin natin ang blessing ng Panginoon. Ngayon, tanggapin natin ang mabiyayang pagkapala ng Diyos Ama, gayon din ang patuloy na pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas, ang patuloy na pagtugaygay, pakikiisa at pagmamasid at pag-iingat ng Diyos
sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu ay sumaatin lagi mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Kung kaya't awitin po natin ng magagawa ko. Alam kong magagawa natin. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang lahat ng bagay kung tayo magkaisa. Ang suliranin dagling mapaparam at may bagong buhay. Meron pong added comment mula kay kapatid na Olivia Bueno dyan sa bandang Kabangan, Sambales, sa Barangay Agoro sa church natin dyan. Ang kanyang comment ay Amen and God bless po, Bishop. Praying for your family. Maraming salamat po. Paki-greet and pray po kasin ko. Birthday niya now, Wilma Badulis. Thank you po. Kapatid na Wilma Badulis, ipinaparating sa iyo ang pagbati at panalangin ng iyong mahal sa buhay, kapatid na Olivia Bueno. At patuloy ka na pagpalain ng ating Panginoon. Kaya manalangin po tayo, aming Ama at aming Diyos. Ngayon po ay kaarawan din ng kapatid na Wilma Badulis, saan man siya naroroon sa ngayon. Abutin po ninyo siya, pagpalain, pagkalooban ng ibayong kalusugan. At gayon din, Panginoon, ang iyong blessing and more birthdays and blessings to come sa kanyang buhay with good health and incoming successes and victories. In the mighty name of Jesus Christ, amen at amen sa Panginoon. At gayon din po, pinaparating na ang ating Reverend Alexander Bacon ng Bataan ay siya rin po ay nakawats. Kaya po rin ng Diyos, thank you very much. God bless. Tuloy po ang ating pag-awit. Magagawa natin ang lahat ng utos ng Enhanced Community Quarantine. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang COVID-19 kung tayo magkaisa. Ang COVID-19 dagling mapapara bago buhay. Amen sa Panginoong Diyos. Abangan natin ang pagdatal ng panibagong buhay, panibagong simulain, panibagong pagtatagumpay at na magmumula sa ating Panginoon para sa bawat isa sa atin, para sa ating mga pamilya, para sa bawat church, para sa bawat barangay, bawat lungsod, bawat bayan, bawat bansa, at sa buong daigdig na ito. Kaya nga po, to God be the glory at ibigay natin lahat ng papuri sa ating Panginoong Diyos. Babay at pagpalain ng Diyos ang buong maghapon. Just enjoy the whole day with the presence of the Lord through His Holy Spirit. Bye-bye. Kumusta kayo? At we love you all.